Hello everyone, welcome back to my channel. Meron lang akong tips na i-share sa inyo para mapababa yung inyong cholesterol at SGPT, SGOT. So paano nga ba mapababa ang cholesterol natin, SGPT at SGOT? So based dyan sa ipapakita ko na sa screen sa inyo guys, is napakataas ng aking cholesterol at ng SGPT ko. So umabot nga siya ng 2 months, 1 month. So, napansin ko na after 1 month nung nagpa-check up ako and na-admit ako sa hospital, no, ang nangyari, parang sobrang taas daw ng SGPT ko at ng cholesterol ko. So, binigyan ako ng mga medications and ininom ko naman siya sa tamang araw, sa tamang oras. So, ininom ko po yun lahat, no? And medyo diet din ako ng konti. Pero that time, nung nag-diet po ako, so parang na-feel ko na parang nangihina po ako kasi hindi ko po kaya na mag-diet biglaan. So, ang nangyari parang nangihina po ako. So, pinalitan ko po yung lifestyle. Bukan ko po siyang mag-diet muna, tinanggal ko yung rice, pa konti-konti. So, kung nakakadalawang rice po ako, dalawang plato ng rice, so, ginawa ko, kinunti-unti ko muna. Ginawa ko muna konting rice, 1 cup of rice muna. Kumakain pa rin po ako ng rice. Kasi po, kapag binigla mo yung katawan mo na hindi ka kumain ng rice, so ang mangyayari, manlalambot ka, manlalata ka, may possibilities pa rin na ma-hospital ka. So, ganun po yung nangyari sa akin. That guys, ang nangyari po nun, no, kapag tinitake ko yung medicine, no, after 1 month, nagpa-check up po ako. So, ang naging result ko is napakataas pa rin niya. Kung ang weight ko is nasa 65, so, naging 67 siya po. Parang lumobo po ako. Ibig sabihin po, yung lifestyle ng pagdadiet ko, yung lifestyle na ginawa ko sa pagdadiet ko ay hindi po tama. So kasi po bigla po akong nag-diet. So dapat po konti-konti pala yung pagda-diet. Tapos hindi lang din ako nag-exercise. Pero nagtitake ako ng gamot. Kasi po ang nangyari parang hinihingal po ako. Konting lakad lang, konting galaw lang. At the same time, kapag pumunta po ako sa mainit, parang hinihingal po ako, nawawalan po ako ng hininga or madali ako mapagod. Kailangan nasa aircon lang ako. Pero ang ginawa ko po nung una bago ako mag-jogging, kasi po hindi ko po talaga kaya. Kahit na mag-jogging ka, talagang hindi mo kakayanin kasi talagang hihingalin ka. Baka may possibilities pa na mahimatay ka kapag nag-jogging ka or pinilit mo. So, konti-konti, inalis ko yung kanin ko hanggang sa ang ginawa ko na lang, na lang po ako, gulay-gulay. So, nung time na medyo pumayat-payat na po ako, medyo na-maintain ko na, nakakaya ko na siyang, although humihingal pa rin po ako, so ang ginawa ko po, nag-follow up, check up ako, sabi niya mataas pa rin. So, nung time na yon, nung medyo natatanggal ko na yung rice sa katawan ko, so hindi na ako gaano nag-rice, puro vegetable na lang, at saka mansanas, avocado, yun na lang kinakain ko, grapes, mga ganon, mga kangkong, mga malunggay, tinola, so wala pong rice lahat yun. So tiniis ko po siya, no, simula umaga, hapon hanggang gabi, hindi po talaga ako nagra-rice. So more take lang ng maraming tubig. So nung medyo inihingal pa ako, nag-jogging na po ako, nag-start na po ako mag-jogging. So nag-jogging po ako ng una 15 minutes lang kasi po hindi ko po kaya ng 30 minutes to 1 hour. 15 minutes lang everyday po. Yung kaya nyo lang. After nun, basta araw-araw po mag-jogging kayo. Every morning. So, everyday yon. Konti-konti lang muna. Yung kaya nyo lang. Kasi kapag pinilit nyo yung katawan nyo, may possibilities talaga na baka magkaroon pa na kayo, maatake pa kayo sa daan dahil nga po sa sobrang hingal. So, ganun po yung sa akin yung nararamdaman ko. So, after that, guys, so 15 minutes, after 3 days, 15 minutes pa rin, nakakaya ko siya. So parang medyo na nakakaya ko na siya. Umaabot na ako ng 20 minutes, 30 minutes, hanggang sa 1 month, tumabot na ako ng 30 minutes, 45 minutes. Tapos minsan, umaabot na nga ako ng 1 hour. So after that guys, umabot na ako ng 1 hour, no?
parang hinahanap na nga ng katawan ko yung exercise. So, hindi na ako humihingal. Nakakaya ko na din sa mainit. So, kahit na maglakad nga ako sa mainit, hindi talaga ako humihingal. Sabi ko parang nawala na yata. So, after the follow-up check-up next month guys, nung nag-follow up ako para doon sa laboratories, yun nga lang medyo mahal po yung pagpa-laboratories ngayon kung sa private ka. Talagang yung 8,000 mo mauubos dahil may mga check-up pa yun at saka gamot pa na binabayaran. So, I advise kung magpa-private po kayo is kumuha na lang po kayo ng HMO para makatipid po kayo doon sa mga laboratories ninyo. So, ganun guys, after 1 month, ulit na bumalik ako doon, sobrang bumaba po yung resulta ko. Nawala yung SGPT ko, yung cholesterol ko, sobrang bumaba yung bad cholesterol ko. So, ganun lang po pala yung naging sekreto. Kayo din po yung makakatulong sa katawan ninyo kung paano nyo mapababa or paano gumaling yung katawan nyo. Kayo din po yung makakatulong. So, wala pong ibang makakatulong. Actually, yung medication po, second option na lang talaga yan. Pero nagtitake pa rin ako ng medication. Pero minsan, hindi ko na siya tinitake kasi may side effects po siya sa akin. So, talagang pinush ko po yung pag-exercise ko, pag-jogging ko. So, yun po yung pinush ko at the same time, bumaba po talaga. So, ngayon po, continuous na lang yung pag-jogging ko. Since mababa na po siya, hindi rin po kasi pwede. Lahat ng sobra ay masama. Hindi rin pwede yung kahit na alam natin hindi na tayo napapagod pag nag-jogging is everyday magja-jogging ka pa rin. So, every 2 days ako nagja-jogging ngayon dahil nga mababa na yung cholesterol ko. Para kahit papano, hindi na siya tumaas, ma-maintain ko siya. So, ganun lang po yung gawin niyo. Hopefully na makatulong po sa inyo ito and don't forget to like and subscribe.